Kamay, ang krus na daan tungo sa sakit at kalusugan. Matuto tayo kay Typhoid Mary. Inihahatid sa inyo ang isang advokasya para sa pag-angat ng ating kaalaman tungkol sa typhoid fever. Bago natin simulan ang ating panayam, kilalanin natin si Typhoid Mary. Sino si Typhoid Mary? Noong 1868, si Mary Mallon ay isang taong nadiskobring bilang isang malusog na carrier ng Salmonella typhi. Dahil mukha siyang malusog at walang pinapakita na simptomas, nakapagtrabaho siya bilang isang tagalutang sa maraming tahanan. At sa lahat ng kanyang pinagtrabahuhan, marami ang nagkaroon ng typhoid fever. Noong nagkaroon ng investigasyon, nadiscover na siya ang pinagmulan ng impeksyon. At kinalaunan, kinilala siya bilang Typhoid Mary. Ang typhoid fever ay isang mabilis na nakakamatay na sakit na dulot ng Salmonella typhi bacteria na ipapasa ito sa pamamagitan ng mga pagkain at tubig na kontaminado ng Salmonella typhi. Ayon sa mga datos sa buong mundo, mayroon 26.9 million kaso ng typhoid fever noong 2010 at may 1% ng mga namamatay sa typhoid fever. Pero kung walang lunas, maaaring tumaas ng 10 to 30% ang mga namamatay, lalo na pag bata ang apektado. Sa Pilipinas naman, mayroong 2,025 kaso noong 2010 din. May mga tao na madaling nakakakuha ng typhoid fever. Ang mga taong ito ay ang mga mahihilig maglakbay sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga endemic na lugar tulad ng Eastern and Southern Asia, Africa, the Caribbean, Central and South America, and Middle East. Kasama din dito ay ang mga close contact na mga carriers ng Salmonella typhi tulad ni Typhoid Mary. Pwede dito ang mga kamag-anak at mga kasama sa bahay ng mga may sakit. Maraming sintomas ang typhoid fever. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Lagnat na nagsimula ng mababa tapos aakyat ng halos 40 degrees Celsius. Nanginginig, walang ganang kumain, nagsusuka or nasusuka, nagtatae or hindi makapagbawas. Masakit ang tiyan, may mga pantal at tinuubo, masakit katawan at masakit ang ulo. Upang makumpirma ang sakit na ito, may mga laboratory test na kailangan gawin. May dalawang klase na pwedeng gawin. Una ay ang direct detection method gamit ang culture and isolation at PCR test. Pangalawa ay ang indirect method na mas common sa atin. Ang gamit dito ay antibody detection tulad ng Tubex, Typhidat at Typhirapid. Kapag sigurado na tayo na mayroon typhoid fever ang isang tao, gagamutin natin sila sa pamamagitan ng pag-inom ng nararapat na antibiotics. Kailangan din nating tandaan na ito ay kailangan nating iwasan may typhoid man tayo o wala. May iwasan natin ito gamit ang pagbabakuna ng ating typhoid vaccines available sa ating mga clinics at ang iba pang preventive measures tulad ng tamang paglinis ng kapaligiran, paghuhugas ng kamay. Sa huli, ating alamin ang ating mga napag-aralan. Ang typhoid fever ay tinatawag na enteric fever na galing sa Salmonella typhi bacteria na nagmumula sa kontaminado na pagkain at tubig. Meron tayong direct and indirect methods sa pagdiskubre nito at kailangan natin uminom ng gamot, magpapakuna at magsagawa ng preventive measures para malunasan at mawala ang sakit na ito. Lagi nating tandaan, maglinis ng kamay para maproteksyonan ang kalusugan.